gipahibalo sa PHIVOLCS nga posibleng magpadayon gihapon kining earthquake swarm nga na-experience pirmi sa mga tawo didto sa Sultan Kudarat kaning semanaha. Mga ito og update gikan kang Julius Galdiano, PHIVOLCS Science Research Specialist. Good evening, sir. Una sa lahat, sir, ano ba ang saklaw nitong Cotabato Trench at bakit ito nagdulot ng earthquake swarm? Hello, ma'am. Good afternoon po. Good evening, yes. Ang saklaw po ng Cotabato Trench ay, ito ay bumababa from Pagadian hanggang dito sa may dulo ng area ng Cotabato Province po. So, nagkaroon po tayo ng aftershock, swarm dito sa area na ito, magmula po nung January 20 na madaling araw po, no? So, yun po, nagkaroon pa tayo mga actually sequence ng mas malalaki. Magnitude, hindi naman masyado malaki, pero magnitude 5.0 and above po yung nangyari mga magnitude earthquakes po diyan sa may Cotabato Trench. Ano po yung pinakamalakas po na earthquake na naramdaman po o na-experience po at nakakailang earthquakes na mula nang mag-umpisa itong swarm? Yes po, ang pinakamalakas earthquake na nangyari diyan ay magnitude 5.2 po nung January 20, 3 o'clock in the morning. Then as of today po, January 24 at 6 p.m., meron tayong mga recorded aftershocks na 900, tapos meron tayong mga located or mga plotted events na 276, tsaka meron na tayong felt na 31 events for this swarm event dito sa may Cotabato Trench. As of yesterday po, no, ay sinasabing hindi naman daw kailangan mag-evacuate. Ganun pa rin po ba yung sitwasyon ngayon? Walang kailangan mag-evacuate? Tama po. Hindi naman po kailangan mag-evacuate yung mga tao dito sa mga dalampasigan facing dito sa Cotabato Trench kasi medyo maliit yung magnitude ng earthquake para makapag-generate po tayo ng tsunami. Pero sino-sino po ang dapat maging alerto at ano po ang inyong paalala po sa kanila? Well, lahat naman po ng dalampasigan ng Pilipinas ay tsunami-prone area po. So, ang paalala po lang natin sa ating mga kababayan na nakatira dito sa mga dalampasigan ng Pilipinas ay kapag meron tayong mga earthquake na naramdaman na malakas po, ang lakas po nito is yung hirap po tayong makatayo pag ongoing yung earthquake. Yung pwede po, yung mga ganong kalakas po ng earthquake, pwede pong magkaroon tayo ng tsunami. Okay, daghang salamat sa inyong impormasyon. Julius Galdiano, PHIVOLCS Science Research Specialist.